For almost 6 years mga kababayan na pakikipagsapalaran na dito sa Poland ay hindi madali yung mga na-experience ko, hindi madali yung mga naranasan ko sa mga local people at sa ibang lahi. Kasama na rin yung mga Pilipino na mga nakasama ko sa bahay before, yung mga experience ko sa mga Ukrainian. So, hindi madali yan mga kababayan pagdating nyo dito sa Poland. At alam yan ng ibang mga kababayan natin dito sa Poland na nagtagal at patuloy pa rin yung pakikipagsapalaran dito sa Poland. So, sabi ko nga, kung sumuko kaagad ako nung mga panahon na nararamdaman ko na gusto ko nang umuwi ng Pilipinas, ay baka hindi ko nakamit or hindi ko na-reach yung ganitong posisyon ng trabaho ngayon dito sa Poland. At hindi ko na-experience yung makapag-travel sa iba't ibang country dito sa Central Europe. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, kapag sumuko kaagad kayo, hindi na magpapatuloy yung kwento ng buhay nyo dito sa Poland at yung kwento ng buhay nyo dito sa Europe. So meron kasi akong katrabaho na bumalik ng Pilipinas at nag-decide siya na doon na lang siya magtrabaho. Then after a few years, nag-message siya sa akin na baka matutulungan ko siya na makabalik ng Poland. So, ang sabi ko sa kanya ay hindi ko magagawa ng paraan dahil wala naman akong sariling agency. Ang sitwasyon niya kasi nung mga panahon na yon ay wala na siyang visa. So, ang visa or working visa ay napakahirap kunin sa mga panahong ito. Kaya, bago kayo mag-decide, yung mga kakarating pa lang dito sa Poland, yung mga matatagal na dito, bago kayo mag-decide umuwi ng Pilipinas, ay kinakailangan ay meron kayong temporary stay or legal stay dito sa Poland para makabalik kayo or yung tinatawag nating TRC or Karta Pobytu. Yan yung pinakang mahalaga para once na mauntog kayo or magdalawang isip kayong bumalik ng Poland ay makakabalik kayo. Kasi dun sa sitwasyon ng kabatch ko na gustong bumalik dito sa Poland ay napakahirap na para sa kanya dahil back to zero ulit siya. So nag-usap kami nung isa kong kabatch. So sabi ko sa kanya, kuya, kita mo yung kabatch natin, nagchat-chat sa akin, baka matutulungan ko siyang bumalik dahil nahihirapan siya sa Pilipinas at maliit daw ang sahod. Pero nung mga panahon na nandito siya sa Poland, kasi nga inabutan kami ng pandemic dito sa Poland, ay nag-quit kaagad siya at sumuko. Halos 2 buwan lang siya dito sa Poland at bumalik na ng Pilipinas. So, doon sa sitwasyon na yon ay may natutunan din ako na kung naging mapusok din agad ako sa mga panahong iyon ay baka wala na rin ako dito sa Poland at hindi ko nakamit yung posisyon ko ngayon sa trabaho. So marami mang naging balakid or marami man akong naranasang problema for the past few years or past few months na pagtatrabaho dito sa Poland, at least may mga ginhawa at kasiyahan pa rin akong nakakamit or achievement. At naranasan kong makasahod ng 100,000 pesos sa mga panahong ito na hindi ko may experience sa Pilipinas yan kung babalik ako. Kasi ang ganyang salary or ganyang sahod
yung 100,000 or more than 100,000 ay para lamang yan sa mga siguro mga senador or matataas ang posisyon or business person. So dito sa Poland mga kababayan ay kaya ninyong kitain yan. Basta meron kayong tiyaga, pagtitimpi, sipag, at syempre kaya samahan nyo na rin ng talino. So kasi hindi lang pwedeng sipag, kinakailangan meron din kayong talino para mag-grow kayo. So kasi kung puro sipag lang at hindi ninyo ina-apply yung mga skills na mga natutunan ninyo for the past few years dun sa mga nakaraan yung trabaho, ay mapapagod kayo. So yan yung the best tips ko para sa iyo, kabayan. Kaya ikaw, kung nangangarap kang pumunta dito sa Poland, kahit na cleaner or kahit na waiter, kahit na bartender or kahit na construction worker, kikitahin mo dito ang up to 100,000 pesos. So, hindi na masama, diba, yung ganyang sahod. Kasi sa Pilipinas, kung dyan ka magtatagal, 10 years kang nagtatrabaho sa Maynila, wala kang maiipon. Lalo na kung nagbabayad ka ng apartment o nagre-renta ka. Siyempre, masasabi ko yan dahil isa ako sa naka-experience niyan dyan sa Pilipinas. So almost 5 years or more than 5 years din ako nagtrabaho sa Maynila bago ako naglakas loob pumunta dito sa abroad. Kasi nga first timer ako na makipagsapalaran dito sa Poland or makipagsapalaran sa abroad, ay ang kasiyahan ko at ang sinasabi ng ibang mga OFW na nanggaling sa Middle East or galing sa ibang part ng Asia, na sabi niya, Adrian, napakaswerte mo kasi first timer kang mag-abroad pero Europe ka agad. So dun sa ibang mga kababayan na nagsasabi sa akin ng ganon, ay parang nakakatuwa naman kasi hindi ko naman ini-expect na makakapunta talaga ako sa Europe or dito sa Poland kahit na isa akong first timer or unang sabakong magtrabaho sa labas ng Pilipinas. So sa ganitong kwento ko sa inyo mga kababayan, at least magkakaroon kayo ng lakas ng loob na sumubok din katulad ko. At subok lang ng subok. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi kayo susubok ay hindi nyo mararanasan. So yan yung kataga ko hanggang sa ngayon. Yung, 'di ba? Kung hindi ka naman talaga susubok, hindi mo mararanasan. So palaging yan ang aking baon sa aking kaisipan hanggang sa mga panahong ito. So para naman dun sa mga nakakapanood nitong video na to, so ginagawa ko tong video na to mga kababayan para ma-inspire kayo, or hindi ito para ipagyabang sa inyo na nandito ako sa Poland at nandito ako sa Europe. Ito ay para mapanood ng iba at mangarap din. Kasi nga sabi ko sa inyo ay hindi naman ako galing sa mayamang pamilya. Hindi naman mayaman ang nanay at tatay ko at mga kapatid ko. Sa katotohanan ay laki lang ako sa probinsya. Laki ako sa probinsya talaga, as in probinsya. So alam ko yung salitang palayan at naranasan ko yung tumakbo sa palayan. Kahit na bumalik ako sa Pilipinas, ay
doon pa rin at doon ako babalik, mga kababayan. Ano? So sabi ko nga, kapag ka nakakausap ko ang aking pamilya, so sabi ko sa sarili ko ay pagbubutihin ko pa. Kasi I'm still hungry na mag-grow, mga kababayan. So I'm still hungry na mabigyan ng hindi man mayaman na sitwasyon ng aking nanay at tatay. I'm still hungry kasi hanggang sa ngayon ay hindi ko pa na-achieve yung goal ko para sa sarili ko. So I'm still hungry kasi sa tingin ko ay meron pa akong kayang maabot para sa sarili ko. So I'm still hungry dahil gusto ko pang marating yung ibang part ng bansa dito sa Europe. So yan yung motivation ko at yan ang magiging motivation ko hanggang sa ma-achieve ko yung pinapangarap ko. Kaya ikaw na nakakapanood nito, so maraming salamat dahil nagbigay ka ng oras. So sana paki-like at pakipindot mo na rin ang notification bell at magbigay ka na rin ng mga komento sa mga ganitong video kung ano yung nais mong malaman patungkol dito sa Poland. By the way, ako si Adrian, mga kababayan, at isa akong OFW dito sa Poland na nagtatrabaho bilang housekeeping supervisor dito sa Poland.